Nakipagsosyo ako sa tiyuhin ko para sa isang negosyo ng pakyawan na pagkaing dagat. Kumita kami ng netong kita na 2.85 milyong yuan sa isang taon. Sa pagtatapos ng taon, nang hatiin namin ang kita, 120,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Sa kanya ang pwesto, at ako ang naglagay ng panimulang puhunan. Nagsikap ka. Hindi maliit na halaga ang 120,000. Hindi ako umimik. Ibinulsa ko ang perang iyon, na hindi man lang kalakihan ng kita niya. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Akala niya tanga ako at magiging mura niya akong manggagawa habang buhay, hindi niya alam na ginamit ko pala ang perang iyon para umupa ng malaking refrigerator sa kabilang kalye. Nang makita kong agad na namutla ang mukha niya, ibinaba ko ang mga bintana. Tiyo, mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Sabi nila noong gabing iyon ay nanatili siya sa pwesto hanggang madaling araw, habang nagmamadaling nag-calculator. Ang bilang ng taon ay 2.85 milyon. Ang isang taon ay may 365 araw. Pareho kaming nagtrabaho ng shift at nagpuyat buong gabi, patuloy na binabantayan ang mga tangke ng shellfish. Ang kabuoang daloy ay mahigit 5 milyon. Umabot sa 2.9 milyon ang netong kita, binawasan ng ilang libo. Tama ang bilang na 2.85 milyon. Akin ang posisyon, ako ang naglagay ng kapital, at ako rin ang namamahala sa mga relasyon sa malalaking hotel. Nagsikap ka lang. Tiningnan niya ako at nagpatuloy. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung kukuha ka ng katulong sa labas, 10,000 kada buwan ang pinakamataas. Bukod pa rito, kailangan kong sagutin ang kanilang pagkain, tuluyan, at social security. Ang 120,000 na ito ay ang iyong ipon. Hindi ito maliit na halaga, hindi pa kasama ang pagkasira at pagkaubos, depreciation, at mga koleksyon. Lahat ng ito ay dumaan sa aking mga kamay sa pag-aayos lamang ng mga lumang refrigeration machine sa loob ng isang taon. Gumastos ako ng mahigit 30,000. Tama siya. Ang posisyon at ang kapital ay kanya. Pero, sa 2.73 milyon na iyon, magkano ang kinita gamit ang pawis ng aking noo at sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto? Hindi niya ginawa ang mga kalkulasyon na iyon. Sabi ko, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Nako, huwag kang masyadong mag-isip. Isang kargamento ng dekalidad na yulang ang darating sa daungan sa araw ng bagong taon sa magandang presyo. Pumunta ka sa pier ng maaga. Hindi ako umuwi. May dala akong 12,000 yuan. Natatakot akong tanungin ako ng nanay ko kung magkano ang kinita ko kasama ang tiyuhin ko ngayong taon at kung paano namin hinati ang kita. Wala akong paraan para ipaliwanag ito, 328 yuan kada araw. Sa simula ng pakikipagsosyo, sinabi niya sa akin, pamilya tayo. Hahatiin natin ng pantay ang kita. Kung saan ako kumakain, ikaw ang kumakain. Bago mag-New Year, sabi niya hahatiin namin ito ng pantay. Pagkatapos ng New Year, sabi niya nagsikap lang ako. Matagal kong tinitigan ang halagang iyon. Sulit ang lahat ng aking pagsisikap. Hindi ba't sinabi niyang kanya ang stall? Kung gayon, akin na ang akin. Tinawagan ko ang leasing supervisor ng palengke tungkol sa malaki, 500 square meter na cold storage unit sa kabilang kalye. Ang upa kasama ang deposito ay nagkakahalaga lamang ng 120,000. Kilala ko na ng perpekto ang lahat ng maliliit na customer sa ibaba. Maaari kong pirmahan ang kontrata sa loob ng 3 araw at magbukas bago mag-New Year. Nang gabing iyon, inilagay ko ang pera sa mesa ng supervisor. Pinirmahan namin ang kontrata ng gabing iyon nang hawak ko ang mga susi ng cold storage unit. Alam kong wala na sa kamay ng iba ang aking kapalaran. Alas 4 ng umaga noong araw ng bagong taon, nagyayelo ang hangin sa pantalan. Dumating ako ng 2 oras na mas maaga kaysa sa dati. Nang dumaong ang kapitan ng barko, nilapitan ko siya. Old Zan, gusto ko ang buong ito maraming yulang. Nagbayad ako ng cash, at agad na. Natigilan siya. Nako, hindi ka binalaan ng tiyuhin mo. Nakatanggap na ako ng maraming pera. Ngayon ay nagtatrabaho na ako para sa aking sarili. Nag-aalok ako ng 5% pa. Ako na ang bahala sa inspection at pagkarga. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Tiningnan ako ng kapitan. Natahimik siya ng ilang segundo. Pagdating ng tiyuhin ko sa pantalan, ang mga dekalidad na yulang iyon. Nakarga na ito sa aking refrigerated truck. Nakatayo siya sa bakanteng pantalan, namumutla ang mukha. Oh,
Ano ang ibig sabihin nito? Isinara ko ang pinto ng truck. Tiyuhin, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Sa bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Manigong bagong taon. Gusto kong magsimula sa tamang hakbang. Nagsimulang yumandar ang truck, at sa rearview mirror, lumiit ang figure ng tiyuhin ko. Alam kong sa wakas ay tapos na ang alitan sa pagitan namin. Dinala ko ang mga yulang sa freezer at inayos ang mga ito buong gabi. Napakahusay ng kalidad ng mga paninda. Lahat sila ay tumitimbang ng mahigit 750 gramo at busog na busog ang mga kuko. Nang matapos ako, nagpadala ako ng mensahe sa grupo ng mga kliyente sa palengke. Sa loob ng wala pang kalahating oras, mahigit 10 katao ang nagtipon sa harap ng freezer. Pareho silang mga contact na aking nalinang sa buong taon. Tinulungan ko ang mga nahihirapan, at natatandaan ko ng perpekto ang bawat isa sa mga pabor na iyon. Matapos suriin ang mga paninda, nag-order na ang mga nagtitingi. Nagbenta ako sa presyong pamilihan ng walang markup o hordang. Sa loob ng 2 oras, naubos ang buong batch ng yulang. Kumita ako ng netong kita na 43,000 at nabawi ko ang aking unang puhunan. Opisyal nang nagsimula ang operasyon ng Equotech Freezer. Alas 10 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking tiyuhin. Hindi ko sinagot. Kaagad pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa palengke. Nagkaroon ng alitan si A at ang kanyang tiyuhin at nagbukas ng sarili niyang pwesto. Nagbanta ang tiyuhin. Sino mang manggahas makipagnegosyo kay A ay dapat kalimutan ang pagkuha ng paninda mula sa kanya sa hinaharap. Nakakasakit ba sa kanyang tiyuhin? Paano siya makakaligtas sa palengkeng ito? Simula tanghali, nagsimulang tumawag ang mga nagtitingi upang kanselahin ang kanilang mga order. Nagmamadali silang nagsalita, sinasabing may problema sila sa bahay at hindi muna bibili ng paninda sa ngayon. Naintindihan ko ang nangyayari. Hindi na ako nagsalita pa at ibinalik ang buong deposito. Alas 3 ng hapon, dumating ang tiyuhin ko kasama ang ilang matatandang may-ari ng stall mula sa palengke at hinaranggan ang pasukan sa aking malamig na imbakan. Itinuro niya ako, at tinawag akong walang utang na loob. Sinabi niya na kinuha niya ako mula sa kanayunan, tinuruan niya ako kung paano magnegosyo ng patas at tapat, at kulang ang binabayaran ko sa kanya. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid namin. Lahat sila ay naghahanap ng palabas. Hindi ko siya nakipagtalo sa 120,000 yuan, mahinahon ko lang siyang tinanong kung ano ang gusto niya. Hindi nakapagsalita ang lalaki, ngunit sa huli ay nagbanta. Sinasabing ang mga kapitan ng barko at ang malalaking customer ng palengke ay hindi maglalakas loob na makipagnegosyo sa akin. Sinabihan niya akong maghintay hanggang sa oras ng pagsasara. Tumalikod siya at umalis. Sinundan siya ng ibang mga may-ari, at unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nagpatuloy ang mga bulungan. Nakatayo ako sa harap ng refrigerated display case, pinagmamasdan ang kanilang mga likuran, walang pakialam. Isang taon na akong nahihirapan sa palengkeng ito. Aling barko ang dumadaong at kailan? Aling retailer ang nangangailangan ng aling paninda? Mas alam ko kaysa kan-inuman. Iniisip ng tiyuhin ko na kontrolado niya ang buhay ko, pero hindi niya alam na ang tunay na relasyon ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap, hindi pinapanatili sa pamamagitan ng mga pananakot. Nang gabing iyon, isinabit ko ang aking karatula, Wholesale Aquatic Products. Nakatitig ang 5 malalaking karakter sa pwesto ng tiyuhin ko. Kumikislap sa mga ilaw sa gabi, naglagay din ako ng isang abiso sa pasukan ng palengke na kumukuha ng isang manggagawa. Sahod na 12,000 yen kada buwan. Kasama ang kwarto at pagkain at social security. Kung mahusay ang iyong trabaho, may mga bonus sa katapusan ng taon. Kinabukasan, isang binata na nagngangalang Shaolin ang dumating upang mag-apply para sa posisyon. Kakaalis lang niya sa kanyang bayan para magtrabaho, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pananabik na naramdaman ko ilang taon na ang nakalilipas. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na may kalmo. Siya ay isang taong kayang tiisin ang mahirap na trabaho. Kinuha ko siya agad at sinabihan siyang magsimula ng hapong iyon. Pagkaalis ni Shaolin, nanatili ako sa cold storage room at tinitingnan ang inventaryo. Umiikot ang mga refrigeration unit. Nanatiling matatag ang temperatura sa 5 degrees below zero. Pinanood ko ang pwesto ng tiyuhin ko sa kabilang panig. Maliwanag ang ilaw, abala sa mga taong papasok at paalis. Mukhang isang maunlad na negosyo, pero alam kong kung wala ako,
Hindi magtatagal ang mga lumang refrigeration machine na iyon. Noong nakaraang tag-araw, noong mas mainit pa, ang alam lang niya ay kung paano itago ang mga talaan, kung paano makipagnegosasyon sa mga relasyon. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking mga kontak. Naisave ko na ang mga numero ng mahigit 100 kapitan ng barko mula sa ibang mga daungan, pawang mga kakilala mula sa taong ito ng trabaho. Akala ng aking tiyuhin na sa pamamagitan ng pagputol ng lokal na supply, maaari niya akong sakalin. Hindi niya alam na napakalaki ng mundong ito at hindi lang iisa ang daungan. Lumabas ako sa freezer. Lumalim na ang gabi, ibinaba ko ang metal shutter at nilock ito. Bukas ng 3:00 ng umaga, kailangan kong magmaneho ng 200 kilometro papunta sa daungan ng Nangan, kung saan nangako ang isang kapitan na mag-iingat ng isang batch ng sariwang frozen na isda para sa akin. Dumating ang aking ina noong ikatlong araw na bukas kami. Nakatayo siya sa harap ng walk-in cooler na may dalang thermos. Mas maputi ang kanyang buhok kaysa noong araw ng bagong taon. Nagbibilang siya ng paninda kasama si Shaolin, at nang makita niya ito, muntik na niyang mahulog ang ledger niya. Hindi nagsalita ang nanay ko, inilagay lang niya ang thermos sa mesa. Nasa loob ang paborito kong rib soup. Laming-galing siya, kinuha ang 500 square meter walk-in cooler at ang AG sign na nakasabit sa dingding. Dahil sa pulang mga mata, pinabalik ko na si Shaolin sa trabaho at hinayla ang upuan para kay nanay. Matagal siyang naupo ng tahimik hanggang sa wakas ay tinanong niya ako kung totoo bang nakipagtalo ako sa tiyuhin ko. Tumanggo ako. Maya-maya, bumantong hininga ang nanay ko, at sinabing pumunta ang tiyuhin ko sa bahay kahapon. Umiyak siya sa harap niya ng 2 oras, at sinabing wala akong utang na loob. Sinabi niya na pagkatapos magtrabaho ng husto kasama ko sa loob ng 1 taon, kinuha ko ang negosyo niya at hinaranggan ang mga paninda niya. Sinabi ng nanay ko na sinisira ko siya, pinakiusapan ako ng tiyuhin mo na kumbansihin kang ilipat ang negosyo ng cold storage at bumalik sa trabaho para sa kanya. Nangako siyang dadagdagan ang bonus mo, bibigyan ka ng 200,000 kada taon. Nang matapos siya, hindi na ako nagsalita. Kumuha lang ako ng folder sa drawer at iniabot ito kay nanay. Sa loob ay ang mga record ng trabaho ko para sa buong taon, bawat invoice ng pagbili, bawat invoice ng pagkukumpuni, bawat talaan ng tawag sa koleksyon, at mga iyon din. Ang talaan ng pagpapanatili ng refrigerator. Minarkahan ko ang mga mahahalagang punto gamit ang pulang panulat noong nakaraang Hulyo. Nagkaroon ng sira ang compressor sa Unit 3. Gumugol ako ng 36 na oras na diretso sa pag-aayos nito habang naglalaro ng almendres ang aking tiyuhin sa silid na may aircon. Noong Setyembre, isang restaurant ang may utang na 150,000 euro. Nagmadali ako ng kalahating buwan para makuha ito. Sabi ng aking tiyuhin, tungkulin ko iyon. Noong Nobyembre, dumating ang mga paninda ng 2:00 ng madaling araw. Nagbaba ako ng 3 toneladang seafood. 1 buwan lang ang pinsala ko sa likod, at dumating lang ang aking tiyuhin para magbayad kinabukasan. Tiningnan ng aking ina ang mga resibo na iyon, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sinabi ko sa kanya na sa 365 araw ng taon, na nagpapalitan sa aking tiyuhin, ako talaga ang gumawa ng 80% ng trabaho. Sa kabuoang kita na mahigit 5,000 euro at netong kita na 2,850,000 euro, binigyan ako ng aking tiyuhin ng 120,000 euro, na sinasabing pinaghirapan ko lang. Tumulo ang luha sa mga mata ng aking ina. Isinara niya ang folder, tumayo, at walang imak, tumalikod at umalis. Alam niya kung saan siya pupunta. 4:00 ng hapon, umalangaw ang mga sigawan sa palengke. Hinaharang ng nanay ko ang pasukan sa pwesto ng tiyuhin ko at, sa harap ng lahat, tinanong siya kung gaano karaming trabaho ang nagawa niya roon sa loob ng 1 taon. Nang kalkulahin ang bilang na 120,000, natigilan ang tiyuhin ko. Hindi niya alam kung paano magpasalamat. Akin ang pwesto, akin ang kapital. Bakit naman siya hihingi ng ganito kalaki? Napangisi ang nanay ko matapos marinig siya at sinabing nang buksan niya ang pwesto, pinahiram niya sa kanya ang unang 50,000. Hindi mo ba natatandaan ang utang na iyon? Nagtrabaho siya sa iyo ng 1 taon, at hindi mo man lang siya binigyan ng disenteng sahod. Masaya ka na ba na 120,000 lang ang ibibigay mo sa kanya sa katapusan ng taon? Namula ang mukha ng tiyuhin ko. Gusto niyang sumagot,
Ngunit wala siyang masabi. Tumalikod ang nanay ko at umalis. Habang dumadaan siya sa pinto ng aking malamig na imbakan, huminto siya, tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay walang bahid ng pagsisi, tanging sakit at pagtanggap lamang. 4 na salita ang sinabi niya, gawin mo ng tama. Nang gabing iyon, kung paano magkatay, kung paano husgahan ang kasariwaan ng mga pagkaing dagat. Natuto siya ng may malaking kaseryosohan, nagtatala ng mga tala at nagtatanong. Tiningnan ko siya at naalala ko ang aking sarili 1 taon na ang nakalilipas. Noon ay ganoon din ako. Naniniwala ako na kung handa akong magdusa, tatretuhan ako ng aking tiyuhin ng tapat. Ngayon naiintindihan ko na. Sa mundong ito, tanging ang sarili mong pwesto lamang ang tunay na maaasahan. 11 ng gabi, ang pwesto ng aking tiyuhin, sa tapat ng kalye, ay may ilaw pa rin. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko siyang nakaupo roon ng mag-isa, nakatitig sa ledger. Ang refrigerator sa tabi niya ay gumagawa ng kakaibang ingay, at ang temperatura sa display ay malinaw na hindi matatag, kumukurap-kurap. Tumingin ako at isinara ang pinto ng imbakan. May agarang order bukas. Hindi ko kayang mabaygo. Sa ika-5 araw ng pagbubukas, naputol ang aking supply. 4 ng umaga, pumunta ako sa pantalan para kumuha ng mga paninda gaya ng dati. Nakadaong na ang barko ni Matandang Zon, pero nang makita niya ako, umiling siya. Sinabi niya sa akin, pasensya na, ang paninda ngayon ay na-reserve na ng tiyuhin mo. Mas mataas ng 20% ang presyo kaysa sa presyo sa merkado. Natigilan ako. Lumingon ako para maghanap ng ibang mga kapitan. Pero pagkatapos kong tanungin ang lahat, pareho lang ang sagot. Nakipag-alyansa ang tiyuhin ko sa palengke at iba pang malalaking pwesto, at binibili ang lahat ng lokal na supply sa presyong 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Nakatayo ako sa bakanteng pantalan, pinapanood ang mga bangkang pandagat na umaalis, ang sigarilyo sa aking kamay ay nauupos hanggang sa dulo. Pagbalik ko sa bodega, naghihintay na sa akin si Shaolin. Nang makita akong dumating na walang dala, kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi ako masyadong nagsalita, sinabihan ko lang siyang magpahinga. Naupo akong mag-isa sa opisina at tiningnan ang aking listahan ng mga kontak. Kung maaapektuhan ang lokal na supply, pupunta ako sa ibang bansa. Naalala ko na 2 buwan na ang nakalipas, noong nagdadala ako ng mga kalakal sa bagong pantalan sa Timog, nakilala ko ang isang kapitan na nagngangalang Chen. Hindi gaanong naibenta ang kargamento noong panahong iyon. Mayroon itong maganda, mukhang pangit, ngunit maliit ito at walang lokal na wholesaler ang gustong kumuha nito. Tinulungan ko siyang suriin ang merkado. Iminungkahi kong ibaba ang presyo, at sa loob ng 3 araw, naubos na ang kanyang mga stock. Habang paalis siya, sinabi ni Matandang Chen, "Oh, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling magtanong." Tinawagan ko ang telepono ni Matandang Chen. Matagal itong tumunog bago niya sinagot. Parang inaantok ang boses ni Matandang Chen. Diretso ako sa punto. Tinanong ko kung mayroon siyang mga paninda nitong mga nakaraang araw. Gusto kong magbayad ng cash para sa lahat. Natahimik si Matandang Chen ng ilang segundo at tinanong kung may nangyari sa akin. Hindi ko ito itinago sa kanya. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa pagharang ng aking tiyuhin. Pagkatapos makinig, nagmura si Matandang Chen, sinasabing nakakahiya ang ganoong pag-uugali. Sinabihan niya akong maghintay ng balita. Pagkatapos ibaba ang telepono, madaling araw na. Hindi na ako bumalik sa pagtulog, sa halip, sumakay ako sa aking kotse at dumiretso sa South Pier. Nagmaneho ako ng 3 oras nang walang tigil hanggang sa makarating ako sa South Pier. Alas 10 ng umaga, at naghihintay na sa akin si Matandang Chen sa tabi ng isang truck ng pagpapadala. Puno ng mga bagong karga na lamang dagat ang kargamento, kaya isinama ako ni Matandang Chen para siyasatin ang mga paninda. Kara-rating lang ng batch na ito sa daungan. Ito ay coral grouper at mga mabalahibong alimango, kahit hindi mataas ang kalidad, napakasarap ng kanilang kasariwaan. Matangkad pa rin ang pula ng mga hasang, at malalakas ang mga binti ng mga alimango. Nagdesisyon agad ako at binili ang lahat. Inilipat ko ang 180,000 yuan. Sa mismong sandaling iyon, nakita ni Matandang Chen ang notification ng pagbabayad sa kanyang telepono. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing, matapang kang binata. Ang isang tulad ng iyong tiyuhin ay darating sa masamang katapusan sa kalaunan.
Mula ngayon, ikaw ang uunahin sa pagpili ng mga paninda. Matagal akong nakausap ni Matandang Chen. Sinabi niya sa akin na ang South Pier ay kamakailan lamang na-develop at maraming lokal na wholesaler ang hindi pa rin alam ang rutang ito. Dito, matatag ang pinagmumulan ng supply, at ang mga presyo ay 10% na mas mababa kaysa sa Hilaga. Bukod dito, ang mga kapitan ng barko ay tapat at prangka na mga tao. Mas panatag ang pakiramdam ko. Akala ng tiyuhin ko, kung kokontrolin niya ang lokal na pantalan, masasaktan niya ako, pero hindi niya alam na napakalawak pala ng dagat na ito. Higit sa isang pantalan ang naroon. Bumalik ako sa palengke dala ang refrigerated truck na puno ng karga, at si Shaolin ay naghihintay na sa akin sa pintuan ng cold storage warehouse. Nang makita niya ang truck, nanlaki ang kanyang mga mata. Buong gabi naming ibinaba ang mga paninda. Inayos at tinimbang namin ang mga coral grouper at hairy crabs. Kahit hindi mataas ang kalidad ng mga ito, mas maganda ang kanilang kasariwaan, at ang presyo ay 5% na mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Tinawagan ko ang ilang dating customer. Kailangan nila ang mga paninda at doon na sila nag-order. Nang gabing iyon, pagsapit ng 10:00 ng gabi, mahigit kalahati ng kargamento ang naibenta, na umabot sa 150,000 yuan. Kinabukasan, bumalik ako sa South Pier. Sa pagkakataong ito, ipinakilala ako ni Old Chen sa dalawa pang kapitan na nag-ooperate sa laot na may mas matatag na supply. Nakipag-ayos ako sa kanila para sa isang kasunduan sa kooperasyon at nangako na hanggat maganda ang kalidad, babayaran ko ang lahat ng cash. Walang pag-aalinlangan, nag-usap sandali ang tatlong kapitan at sa wakas ay sumang-ayon. Isa sa kanila, na may apelyidong Wang, ay nagsabi, ang lakas ng loob mo para gawin ito ng mag-isa sa murang edad mo. Mayroon kang determinasyon. Mas pinahahalagahan naming mga marino ang reputasyon kaysa sa lahat. Kung makakasabay ka sa pagbabayad ng pera, uunahin ka namin sa pagsusuplay. Nakipagkamayan ako sa bawat isa sa kanila at sa wakas ay naramdaman kong natanggal ang bigat sa aking mga balikat. Habang papunta ako sa lungsod, nakatanggap ako ng tawag mula kay Shaolin. Sinabi niya sa akin na ang aking tiyuhin ay nasa labas ng bodega kanina. Ilang beses siyang umikot, pinapanood kaming magdiskarga, at mukhang napakasama ng kanyang tingin. May ilang retailer din na dumaan para magtanong kung saan namin kinukuha ang mga paninda at kung bakit mas mababa pa ang presyo kaysa sa presyo sa merkado. Ibinaba ko ang telepono at pinanood ang mga tanawin na dumadaan sa labas ng bintana. Akala ng aking tiyuhin na sa pamamagitan ng pagtataas ng lokal na presyo ay mapipilitan niya akong lumabas, ngunit wala siyang ideya na habang lalo niya akong hinaharangan, lalong lumalawak ang aking daanan. Nang maging matatag ang supply mula sa South Dock, ang aking mga gastos ay 10% na mas mababa kaysa sa kanya, at agad na nakita ang kalamangan sa presyo. Sa huli, hindi ako ang mapipilitan. Matapos ma-stabilize ang supply ng South Dock, nagsimulang umunlad ang aking negosyo sa cold storage. Sa loob ng isang linggong sunod-sunod, umalis ako ng 3:00 ng umaga para kunin ang mga kargamento sa South Pier. Bumalik ako sa palengke bago mag-10 nanograms umaga. Ang mga produktong ito ay sariwa at 10% na mas mura kaysa sa mga lokal. Natuklasan ng mga nagtitingi ang mga benepisyo nito, at patuloy na dumami ang mga order. Noong ika-10 araw, tinawagan ako ni Old Chen para sabihing may gusto siyang pag-usapan, kaya nagmaneho ako papunta roon ng hapon ding iyon. Dinala ako ni Old Chen sa isang food stall sa pier, umorder ng ilang putahe, at nagsali ng 2 baso ng alak. Diretso siya sa punto. Mukhang mapagkakatiwalaan ka. Gusto kong pumirma ng eksklusibong kasunduan sa supply sa iyo. Ibinaba ko ang aking chopsticks at tumingin sa kanya. Sabi ni Matandang Chen, may 5 barkong nag-ooperate sa South Pier ngayon, ang akin, ang kay Lauhang, at ang kay Ozao. Ang 3 naming barko ay sumasakop sa kalahati ng volume. Matapos kang obserbahan ng ilang panahon, nakikita kong lagi kang nagbabayad ng cash. Profesional ka sa inspection at hindi ka nagrereklamo. Napag-usapan na namin ito. Handa ka naming unahin, ngunit sa isang kondisyon, dapat mong garantyahan ang pagbili ng hindi bababa sa 200,000 yuan bawat linggo. Gayun din, ang presyo ay magiging 5% na mas mababa kaysa sa iba. Ginawa ko ang aking mga kalkulasyon. Ang volume na 200,000 yuan ay nagbibigay ng malaking pressure sa akin ngayon.
Pero kung masisiguro ko ang eksklusibo, parang pagkontrol ko sa puso ng supply chain. Sinusubukan akong harangan ng aking tiyuhin sa pamamagitan ng pagtataas ng mga lokal na presyo, at ako ang nakakakuha ng pinakamababang presyo sa South Pier. Sa ganitong kaayusan, agad na nagiging malinaw ang kalamangan. Kinamayan ko si Matandang Chen. Pumirma kami agad sa kasunduan para sa 3 buwang termino. Ginagarantiyahan ko ang lingguhang volume na 200,000. Ginagarantiyahan nila ang matatag na supply at ang pinakamagandang posibleng presyo. Pagkatapos pumirma sa kasunduan, may iba pang sinabi sa akin si Lao Chen. Sinabi niya na kamakailan lang ay may gumagamit sa kanilang mga contact para malaman kung saan ko nakukuha ang aking mga paninda. Nag-aalok sila ng napakataas na presyo, sinusubukang agawin ang linyang ito sa akin. Sabi ni Lao Chen, sa negosyo, ang reputasyon ang lahat. Naging tapat ka sa amin. Hindi kami gagawa ng isang bagay na kasing kasuklam-suklam ng pagtataksil sa aming salita, pero mag-ingat ka. Matagal nang nagtatrabaho ang tiyuhin mo sa lugar na ito at maraming panlilinlang. Tumanggo ako, alam ang sitwasyon. Pagbalik ko sa palengke, 9:00 na ng gabi. Nasa cold storage room pa rin si Yolan at inaayos ang mga paninda. Pagkakita sa akin na dumating, agad niya akong sinabihan na may 3 pang retail customer na dumating noong araw na iyon para umorder, at mayroon ding isang may-ari ng restaurant na gustong pag-usapan ang isang pangmatagalang partnership. Kinabukasan, pumunta ako sa restaurant na iyon. Ang may-ari, si Mr. Lee, ay nasa mga unang bahagi ng 40. May-ari siya ng 2 kadena ng restaurant sa lungsod, at malaki ang kanyang pang-araw-araw na pagkonsumo ng pagkaing dagat. Sinabi niya sa akin na dati ay lagi siyang bumibili ng kanyang mga paninda mula sa aking tiyuhin, ngunit nitong mga nakaraang araw ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga patay na isda, at ilang beses na siyang nagreklamo ngunit walang anumang pagbuti. Dinala ko siya sa bodega ng malamig na imbakan para tingnan ang mga paninda. Maingat niyang sinuri ang lahat, mula sa kulay ng hasang hanggang sa kailanawan ng mga mata ng isda. Sinuri niya ang bawat detalye at sa wakas ay tumanggo, na nagsasabing talagang maganda ang paninda. Tinanong niya kung magagarantiyahan ko ang isang matatag na supply, kaya ipinakita ko sa kanya ang eksklusibong kasunduan sa supply para sa Moy sa Anmeto. Matapos itong basahin, agad siyang nagdesisyon, na sinasabing mula ngayon, lahat ng pagkaing dagat para sa kanyang 2 tindahan ay bibilhin sa akin, hindi bababa sa 50,000 yuan kada linggo. Pagkatapos magpaalam kay Mr. Lee, nakatayo ako sa harap ng pinto ng bodega ng malamig na imbakan, nagsindi ng sigarilyo sa stall sa kabilang daan, sa aking tiyuhin. Malakas siyang nakikipagtalo sa isang tao, at sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang ilang mga kahon ng patay na isda na nakahiga sa sahig. Hindi matatag ang temperatura, at karamihan sa mga paninda ay nasisira na. Hindi ako nagsalita, nakatitig lang ako ng diretsyo. Solo ko ang mga refrigeration unit na ito. Luma na ang compressor sa Unit 3. Kailangang suriin ang temperatura kada 4 na oras, at may lomat ang condenser sa Unit 2. Sa sandaling tumaas ang karga sa tag-araw, nagsisimula itong tumagas ng refrigerant. Alam ko ang lahat ng mga depektong ito. Kaya naman noong nakaraang taon ay nagawa kong mapanatili ang mortality rate ng isda sa ibaba ng 3%. Pero hindi ito naiintindihan ng tiyuhin ko. Ang alam lang niya ay magbilang at magsalita tungkol sa impluwensya. Wala siyang ideya tungkol sa mga kakaibang katangian ng mga makinang ito. Kung wala ako, ang lugar ay parang isang makina na may mga nawawalang bahagi. Parang gumagana ito, pero sa totoo lang, nagsisimula na itong masira. Nang gabing iyon, ang pang-araw-araw na cash flow ng bodega ko ay lumampas sa 100,000 sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa na ipinakita sa akin ni Zeylan ang ledger at sinabing, "Boss, siguradong kikita tayo ngayong buwan." Tiningnan ko ang mga numero sa ledger, pero nakaramdam ako ng lubos na kapanatagan. Bale wala lang para sa tiyuhin ko ang 100,000 na daloy ng pera. Noong kasagsagan ng kanyang buhay, kumikita siya ng 300,000 kada araw. Tumaas na ang supply mula sa Nanmeto, at nagsimulang dumami ang malalaking kliyente. Ang kailangan kong gawin ngayon ay unti-unting ubusin ang bahagi ng merkado ng tiyuhin ko. Hating gabi na, bukas pa rin ang ilaw sa stall sa kabilang daan. Mag-isang nakaupo ang tiyuhin ko roon, nakatitig sa isang tumpok ng mga patay na isda.
Mataas at nakakainis na ingay ang refrigeration unit sa tabi niya, at pabago-bago ang temperatura sa display. Ibinaba ko ang shutter, nilock ang bodega, at bukas ng 3:00 ng umaga, kailangan kong makatanggap ng kargamento ng mga king crab sa Nanmaito. 3 linggo matapos pirmahan ang eksklusibong kasunduan sa supply, nanatili sa itaas ng 120,000 ang aking pang-araw-araw na daloy ng pera. Nang hapong iyon, bigla akong tinawagan ni Lao Chen, seryoso ang boses. Sinabi niya sa akin na may nakipag-ugnayan sa kanya na nag-aalok ng 20% na higit pa sa akin para subukang bilhin ang supply ng Nanmaito. Ang isa pang tao ay si Lao Liu, ang pinakamalapit sa aking tiyuhin sa buong palengke. Nakaramdam ako ng kirot. Alam kong nagsisimula ng maging seryoso ang aking tiyuhin. Sabi ni Lao Chen, nakakaakit talaga ang presyong iyan. Pero nakapag-usap na kami, at sa negosyo, mahalaga ang reputasyon. 3 linggo pa lang kaming may kasunduan. Hindi natin basta-basta mababago ang isip ng ganoon lang. Tumatawag ako para bigyan ka ng babala na sa pagkakataong ito ay seryoso na ang iyong tiyuhin. Nagpasalamat ako kay Lao Chen at nagmaneho papuntang Nanmaito ng gabing iyon. Naroon ang 3 kapitan. Inimbitahan ko sila sa hapunan, at habang kumakain, hindi ko nabanggit ang pagtaas ng presyo. Pinag-usapan lang namin kung gaano kahirap ang magliyag at kung paano ang kalagayan ng palengke. Sinabi ni Lawan na ang anak niya ay magsisimula na sa unibersidad sa susunod na taon at may utang pa rin siyang bahagi ng matrikula. Sa sandaling iyon, sinabi ko sa kanya, Kuya Wan, ako na ang magbabayad ng matrikula. Ituring mo itong paunang bayad para sa mga paninda. Unti-unti naming ibabawas ito sa mga susunod na kargamento. Sinabi ni Lau na ang kanyang asawa ay na-hospital at nagkukulang siya ng pera. Agad kong inilipat sa kanya ang 50,000 at sinabi sa kanya na ang pera ay para sa emergency, na hindi ako nagmamadaling bayaran ito. Tumingin sa akin ang 3 kapitan, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng isang bagong bagay. Itinaas ni Lao Chen ang kanyang baso at sinabing, isa kang lalaking tumutupad sa iyong salita. Kahit gaano pa karami ang ialok ng iyong tiyuhin, hindi kami titinag. Nakipag-toast ako sa kanila, nakahinga ako ng maluwag. Pagbalik ko sa palengke, medyo gabi na, kaya umupo ako sa opisina para planuhin ang aking mga susunod na hakbang. Naging matatag na ang supply mula sa South Dock, pero hindi magpapatumpik-tampak ang tiyuhin ko. Natatakot akong habulin niya ang kapitan ng barko. Tiyak na aatake siya mula sa ibang larangan. At iyon nga ang nangyari. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa merkado. Ang ilan ay nagsabing kontrabando ang aking mga paninda, walang mga sertipiko ng kwarentenas, ang iba naman ay hindi sumusunod sa batas ang aking pasilidad ng cold storage at anumang oras ay isasara. Sinabi rin nila na hindi ako kamag-anak ng kapitan at hindi maaasahan ang aking pinagmumulan ng supply. Mukhang nakakakumbinsi ang mga tsismis na ito, at di nagtagal ay nagsimulang tumawag ang mga customer para magtanong. Hindi ako nagpanik. Agad kong kinuhanan ng mga litrato ang mga sertipiko ng kwarentenas mula sa South Dock, ang lisensya sa negosyo ng pasilidad ng cold storage, at ang mga kasunduan sa supply at ipinadala ang mga ito sa grupo ng mga kliyente sa tindihan. Kusang hamupa ang mga tsismis, ngunit hindi tumigil ang aking tiyuhin. Biglang dumating ang mga tauhan ng pamamahala ng merkado upang siyasatin ang silid ng malamig na imbakan. Sinabi nilang nakatanggap sila ng reklamo. Pinaghihinalaan nila na ang kagamitan sa refrigeration ay hindi sumusunod sa pamantayan at hiniling na ihinto ang operasyon para sa isang inspection. Handa na ako bago buksan ang silid. Nakaayos ang lahat ng kagamitan ayon sa pinakamataas na pamantayan, kwarentenas, kaligtasan sa sunog, at pangangalaga sa kapaligiran. Maayos ang lahat ng sertipiko. Gumugol ang inspector ng 2 oras sa pag-inspeksyon at wala siyang nakitang anumang pagkakamali. Sa huli, umalis siyang walang dala. Matapos siyang paalisin, hininaan ni Shaolin ang kanyang boses at sinabing, Boss, may nakakita lang na ang tiyuhin mo ang nagulat sa iyo sa administrasyon. Tumanggo ako, inaasahan ko na ang mga taktikang ito. Nang hapon ding iyon, ang pang-araw-araw na throughput ng aking cold storage ay lumampas sa 150,000, opisyal na nalampasan ang negosyo ng aking tiyuhin, at mabilis na kumalat ang balita sa merkado. Sinasabi ng lahat na tunay akong nagtagumpay. Nang gabing iyon,
Isang grupo ng mga nagpautang ang nagtipon sa harap ng stall ng aking tiyuhin, hinihingi ang kanilang mga bayad. Sa panahong ito, upang harangan ang aking supply, nag-iimbak ang aking tiyuhin ng mga paninda sa lokal na pantalan sa mataas na presyo at nakipagsabuatan sa iba pang mga nagtitinda upang taasan ang mga gastos. Nagsimulang maghirap ang kanyang capital chain. Nanatiling mataas ang rate ng pagkamatay ng isda, at nawalan siya ng maraming customer. Ang kanyang sitwasyon ay lalong naging mahirap. Sabi ni Shaolin, nasira na naman ang numero 1 refrigeration unit ng tiyuhin mo ngayon. Isang buong kahon ng mga king crab ang namatay. Nawalan ng hindi bababa sa 80,000. Kilalang kilala ko ang numero 1 unit na iyon noong nakaraang tag-araw ng una itong masira. Nagpuyat ako ng 36 na oras para maayos ito. Alam ko ang bawat detalye, bawat kapritsyo niya, pero ngayon, hindi ko na responsibilidad. Nang gamabi na, tumawag ang amo para sabihin gusto rin ng kaibigan niya na bumili ng paninda sa akin. May-ari siya ng isa pang chain ng restaurant sa lungsod. Dahil lingguhan akong may order na hindi bababa sa 70,000, pumayag akong bisitahin siya kinabukasan. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa harap ng cold storage room. Nakabukas pa rin ang mga ilaw mula sa stall sa kabilang daan. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang tiyuhin ko. Nakaupo roon ng mag-isa, may tambak na mga invoice sa harap niya. Tila mas luma na ang kanyang uban. Kakaiba ang dating ng kanyang figure. Umiwas ako ng tingin at isinara ang pinto ng cold storage. Isang kargamento ng mga ligaw na yellowtail croakers ang dapat bayaran bukas. Naka-reserve na ang kliyente ng 200,000. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa palengke, sinasabing hindi magtatagal ang stall ng tiyuhin ko. Patuloy na nasisira ang kanyang lumang kagamitan sa refrigeration. Umabot na sa 15% ang bilang ng mga namamatay na isda. Maraming regular na customer ang nagsimulang lumapit sa akin. Natapos ni Zaylan ang pag-oorganisa ng huling batch at tuwang-tuwa niyang sinabi, "Boss, mayroon tayong netong kita na 500,000 ngayong buwan." Tiningnan ko ang mga numero sa ledger, at kalmado akong nakaramdam ng katahimikan. Ang 500,000 ay walang-wala kumpara sa kasikatan ng aking tiyuhin, ngunit para sa akin, ito ang unang kayamanan na tunay na pagmamay-ari ko. Nang gabing iyon, isinara ko ang vault, handa nang umalis at magpahinga. Habang naglalakad ako sa stall ng aking tiyuhin, nakita kong nagtatrabaho pa rin siya, sinusubukang kumpunihin ang makina bilang 3. Ang kanyang mga galaw ay malamaya. Malinaw na wala siyang naiintindihan tungkol sa mga circuit at pyesa na iyon. Tumayo ako ng ilang sandali at pinapanood mula sa labas, ngunit sa wakas ay tumalikod at umalis. Matapos maging matatag ang pang-araw-araw na daloy ng aking vault sa 150,000, nagsimula ang aking tiyuhin ng isang digmaan sa presyo. Kinabukasan, biglang nalaman ito sa palengke. Lahat ng seafood sa stall ng aking tiyuhin ay may 20% na diskwento, isang lugi na sale. Maraming retailer, nang marinig ang balita, ang agad na nagmadali sa kanyang stall. Lumapit sa akin si Shaolin para tanungin ako, "Boss, dapat ba nating ibaba rin ang ating mga presyo?" Umiling ako. Alam ko ang ginagawa ng tiyuhin ko. Gusto niya akong sirain sa pamamagitan ng digmaan sa presyo, pilitin akong ibaba ang aking mga presyo at mawalan ng pera, o panuurin ang aking mga customer na umalis. Pero mali siya sa isang bagay, ang aking mga gastos ay 10% na mas mababa kaysa sa kanya, at ang aking supply ay mas matatag. Higit sa lahat, hindi ko kailangang makipagkompetensya sa kanya sa presyo. Hiniling ko kay Shaolin na bumili ng isang batch ng mga insulated container at mga refrigerated delivery vehicle. Pagbubutihin ko ang serbisyo, na nakatuon sa isang high-end na ruta na walang mortality at nasa oras na paghahatid. Hindi masyadong naintindihan ni Shaolin. Sinabi niya na lahat ay nakikipagkompetensya sa presyo ngayon. Makatutulong na gawin ito, sabi ko, pagkatapos ng digmaan sa presyo. Ang mahalaga ay kung sino ang pinakamatagal. Sa halip na sayangin ang aking enerhiya sa kanya, mas mabuting gumawa ng ibang diskarte. Sa sumunod na 3 araw, hindi ko ibinaba ang mga presyo. Sa kabaligtaran, itinuon ko ang lahat ng aking enerhiya sa serbisyo. Bago umalis ang bawat batch sa bodega, personal ko itong sinusuri para matiyak na walang kahit isang patay na isda. Tumpak ang mga oras ng paghahatid, na may kalahating oras na tolerance kung kailan kailangan ng customer ang paninda.
Inihahatid ko ito sa mismong oras na iyon. Sa una, may ilang retailer na naakit sa mababang presyo ng aking tiyuhin. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula ang mga problema. Para mapababa ang presyo, nagsimulang bumili ang aking tiyuhin ng mga murang paninda na may hindi pantay na kalidad mula sa maliliit na pantalan, na pagkatapos ay ginamit niya sa kanyang mga refrigerator. Nanatiling mataas ang bilang ng mga namamatay na isda. Maraming nagtitingi, nang matanggap ang mga paninda, ang natuklasan na kahit tila nakatipid sila ng 20%, nang kalkulahin ang aktwal na gastos, nalugi pa rin sila. Pagsapit ng ikalimang araw, may ilang nagtitingi na nagsimulang bumalik sa akin. Sinabi nilang hindi sila nag-aatubili na magbayad ng kaunti pa. Ang susi ay ang kalidad. Hindi ako masyadong nagsalita, nag-focus lang ako sa pagsusupli at pagbibigay ng serbisyo. Tumawag ang Ginoo para sabihing natapos na ng kanyang kaibigan ang pagsusuri at nagpasya siyang ibigay sa akin ang lahat ng kanyang order na seafood. Isa iyon sa pinakamalaking chain hotel sa lungsod, na may volume na hindi bababa sa 100,000 kada linggo. Sinabi sa akin ng lalaki, "Nako, ang kaibigan ko ay nagpunta na rin sa tiyuhin mo dati, pero hindi pare-pareho ang stock niya, at napakaraming patay na isda, kahit medyo mas mataas ang presyo mo. Wala kang patay na isda, at natutugunan mo ang mga deadline, na siyang pinakamahalagang bagay para sa mga hotel." Nakipagkita ako sa kaibigan ni Mr. Lee, at pinirmahan namin ang kasunduan sa kooperasyon noon din. Simula sa susunod na linggo, ang order ay magiging 100,000 kada linggo. Lahat ay dadaan sa aking cold storage. Bumalik ako sa palengke pagkatapos pumirma sa kasunduan pagsapit ng takip silim, at sa harap ng pwesto ng tiyuhin ko, may ilang kahon ng mga return na nakatambak. Nakikipagtalo sa kanya ang ilang retailer. Namumula ang mukha ng tiyuhin ko sa galit, at paos ang kanyang boses. Sabi ni Shaolin, "Ang daming return ng tiyuhin mo nitong nakaraang 2 araw. May mga bali-balitang mahigit 100,000 ang nabayaran niya bilang kabayaran." Nakatayo ako sa may pintuan ng aking cold storage, pinapanood ang sitwasyon. Hindi pa nga tumagal ng 10 araw ang price war ng tiyuhin ko ay nagsimula na itong gumuho. Mahigpit na ang daloy ng pera niya, at ngayon, dahil nalugi na siya sa pagbebenta at nagbabayad ng kabayaran para sa mga balikbili, hindi na niya ito matiis. Ang pinakamatinding dagok ay ang mga murang paninda na binili niya para mapababa ang presyo ay tuluyang sumira sa kanyang reputasyon. Maraming matagal ng customer ang nawalan ng tiwala sa kanya at nagsimulang lumapit sa akin. Nang gabing iyon, lumampas sa 200,000 ang pang-araw-araw na daloy ng aking kamera, at tuwang-tuwa na ipinakita sa akin ni Shaolin ang ledger, sinasabing ang netong kita ngayong buwan ay lalampas sa 800,000. Tiningnan ko ang mga numero sa ledger at nakaramdam ako ng lubos na kapanatagan. Ang price war ay hindi kailanman nananalo sa kung sino ang pinakamadalas magbaba ng kanilang mga presyo, kundi sa kung sino ang magtitiis hanggang sa huli. Akala ng tiyuhin ko na ang mababang presyo ang magpapabagsak sa akin, ngunit hindi niya alam na ang tunay na depensa ay ang kalidad at serbisyo. Nang gabing iyon, ang liwanag sa loob nakabukas pa rin ang pwesto sa kabilang kalye. Mag-isa lang ang tiyuhin ko roon, may tambak na mga invoice at return slip sa harap niya. Patuloy na tumutunog ang telepono niya. Malamang na ang mga nagpautang ang naninangil ng kanilang mga utang. Isinara ko ang pinto ng aking bodega at naghanda para magpahinga. Isa na namang kargamento ng Australian lobster ang dapat bayaran bukas. Ang unang order para sa hotel ng kaibigan ni Mr. Lee, at hindi ko kayang magkamali kahit isang beses. Habang naglalakad ako papunta sa labasan ng palengke, lumingon ako minsan. Mukhang malungkot ang pwesto ng tiyuhin ko sa dilim ng gabi, at ang karatula na nakasabit doon ng mahigit 10 taon ay umiihip sa hangin, lumilikha ng langit-ngit. Nagbubulungan na ang mga tao sa palengke. Ang ilan ay nagsabing sumobra na ang tiyuhin ko sa pagkakataong ito, hindi lang sinira ng digmaan sa presyo si A, kundi hinayla pa siya nito sa putikan. Ang iba naman ay nagsabi na kung magpapatuloy ito, hindi tatagal ang pwesto ng tiyuhin ko sa 1 buwan. Hindi ako sumali sa usapan, nagpatuloy lang ako sa aking trabaho ng tahimik. Kinabukasan ng umaga, dumating ang kargamento ng Australian lobster sa tamang oras. Ako personal niyang sinuri, inayos, at ipinamahagi ang mga paninda, kaya naman nakamit niya ang isang perpekto at komprehensibong serbisyo. Nang matanggap ng kaibigan ni Mr. Lee ang mga paninda,
Agad siyang nagdagdag ng 50% sa kanyang order. Natalo na siya sa digmaang ito sa presyo. 3 araw matapos ang digmaan, may mahalagang nangyari sa palengke. Ang pinakamalaking mamimili ng lungsod, si G. Zan ng Grand Jindin Hotel, ay magdaraos ng kasalan ng kanyang anak. Nagpareserba siya ng 300 mesa, at napakalaki ng demand sa mga pagkaing dagat. Sino mang makakuha ng order na ito ay halos magagarantiyahan ang kanilang lugar sa palengke. Ang hotel ni G. Zan ay bukas sa loob ng 20 taon at palaging naging paboritong pagpipilian para sa mga mamahaling handaan. Sa mga taong iyon, palagi siyang bumibili ng kanyang pagkaing dagat mula sa aking tiyuhin. Mayroon silang napakalapit na relasyon. Ang kasal ay sa Sabado, at sinimulan nilang ihanda ang mga paninda 3 araw bago ang petsang iyon. Halos lahat ng kanyang kapital ay ipinuhunan ng aking tiyuhin sa kasunduang ito. Inililipat ang mga paninda mula sa iba't ibang pantalan, umaasang samantalahin ang pagkakataong makabawi. Noong Biyernes ng hapon, biglang kumalat ang balita sa palengke. May nangyaring mali sa Grand Jindin Hotel. Tumakbo si Zaylan at sinabing, may malaking problema sa pagkaing dagat na ibinigay ng tiyuhin mo. Kalahati ng mga alimango ay namatay, at ang mga yulang Australiano ay hindi nasariwa. Galit na galit si Mr. Zan sa hotel, hiniling sa tiyuhin ko na mag-restock agad o kakanselahin niya ang deal. Nakatayo ako sa harap ng aking refrigerated display case at nakita ko mula sa malayo na ang pwesto ng tiyuhin ko ay lubos na magulo. Tumatawag siya para maghanap ng mas maraming paninda, ngunit Biyernes ng gabi noon. Magsisimula ang piging bukas ng tanghali. Walang paraan para makakuha ng kahit ano mula sa labas. At tungkol sa mga lokal na pantalan, nasaktan na niya silang lahat sa kanyang agresibong pagbili sa mataas na presyo. Ngayon ay wala nang gustong magbenta sa kanya. 6:00 ng gabi, dumating mismo si Mr. Zan sa palengke. Siya ay mga 50 taong gulang at kadalasan ay napakabait, ngunit sa pagkakataong ito ay malabag ang kanyang mukha. Nakatayo siya sa harap ng pwesto ng tiyuhin ko, ang kanyang boses ay malakas. Sinabi niya na nagtitiwala siya sa kanya pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagtulungan, ngunit anong uri ng paninda ang kanyang inihatid sa pagkakataong ito? 300 piging sa kasal. Mahalaga ang mga bisita, mga tao. Dahil dapat siyang magbigay ng mga paliwanag, pinagpapawisan ng husto ang aking tiyuhin, walang humpay na humihingi ng tawad, at sinabing hahanap siya ng paraan para mapunan ang mga paninda. Sinabi niya na kung hindi ako makapaghahatid ng mga dekalidad na produkto bago mag-10 nanograms gabi, wala nang pasok sa pagitan nila. Tumalikod si Owner Zan para umalis at saka lang niya ako nakitang nakatayo sa harap ng pinto ng aking cold storage. Natigilan siya, lumapit, at tinanong kung nandoon ako. Tumango ako, at direktang nagtanong si Owner Zan. Mayroon ka bang paninda ngayon? Kailangan ko ng 50 king crab, 80 Australian lobster, at 100 kilo ng coral grouper. Dapat ay buhay at nasa perpektong kondisyon ang lahat. Maaari mo ba itong ihatid sa restoran bago mag-10 nanograms gabi? Mabilis kong kinakalkula. Hindi sapat ang inventaryo sa aking bodega. Pero sa South Pier, nakatanggap lang ng kargamento si Old Shen ngayon. Alam na alam ko ang kalidad. Dalhin ang mga paninda mula sa South Pier papunta sa lungsod at pagkatapos, ang biyahe papunta sa Jindin Restaurant ay napakaikli sa oras, ngunit hindi imposible. Sinabi kong kaya ko, ngunit kailangan ko munang pumunta at siyasatin ang kalidad para matiyak na walang problema. Tahimik na tumingin sa akin si Owner Zan ng ilang segundo at sa wakas ay tumango. Sabi niya kasal ng kanyang anak at wala siyang makitang anumang pagkakamali. Agad kong tinawagan si Old Man Chen para hilingin sa kanya na i-reserve ang kargamento na dumating sa daungan ngayon at pagkatapos ay tinawagan si Shaolin. Kinarga namin ang refrigerated truck at dumiretso sa South Mew. Pagdating, 7:30 PM na, at handa na ang lahat ni Old Man Chen. Sinuri ko ang bawat item ng paisa-isa, tinitiyak na lahat sila ay sariwa at masigla. Pagkatapos mapatunayan, agad naming kinarga ang truck at bumalik. Nakarating kami sa palengke ng 9 PM. Buong gabi naming inayos ni Shaolin ang lahat, at binigyang pansin ang bawat detalye. Pagsapit ng 9:40 PM, nailagay na ang mga paninda, at umalis na kami papuntang Jindin Restaurant. Pagdating sa restaurant, eksaktong 9:55 PM na. Naghihintay na sa kusina ang may-ari na si Zan. Sinuri niya ang lahat.
Sariwa ang mga king crab, na may malalakas na kuko. Buo ang antena ng mga Australian lobster, puno ng enerhiya. Matangkad na pula ang coral grouper na may malinaw na mga mata. Pagkatapos ng inspection, sa wakas ay ngumiti ang may-ari na si Zon. Tinapik niya ako sa balikat, at sinabing, "Nako, perpekto ang batch na ito. Malaki ang naitulong mo sa akin." Sinabi kong tama lang iyon. Tiningnan ako ng may-ari na si Zon at sinabing, "Bata, malaki ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Gusto kitang makausap tungkol sa isang pangmatagalang partnership mamaya." Tumanggo ako. Pagbalik ko sa palengke, 11:00 na ng gabi. Bukas pa rin ang mga ilaw sa stall ng tiyuhin ko. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko siyang nakaupo mag-isa. Sa harap niya ay ang mga patay na king crab at yulang. Nasa mesa ang telepono niya na may madilim na screen. Malamang hindi na sinasagot ng may-ari na si Zon ang mga tawag niya. Sabi ni Shaolin, "Boss, tapos na ang tiyuhin mo. Ang Jindy Restaurant ang pinakamalaking kliyente sa bayan." Ang pagkawala niya ay nangangahulugan na halos wala na siyang pagkakataong gumaling. Hindi ako sumagot, isinara ko na lang ang pinto ng walk-in cooler. Kailangan ko pa ring pumunta sa restaurant bukas para masigurong maayos ang kasal. Noong Sabado, ang araw ng kasal, dumating ako sa Jindy Restaurant ng napakaaga. Punong-puno ng aktibidad ang kusina. Ako mismo ang nag-asikaso sa paghahanda ng bawat pagkaing dagat. Perpekto ang king crab, masarap ang Australian lobster sashimi, at malambot ang steamed grouper. Binati ni Owner Zon ang mga bisita sa bulwagan, habang patuloy na sumusulyap sa kusina ng may ngiti. Tanghali, nagsimula ang kasal. Pinuri ng mga bisita sa 300 mesa ang mga pagkaing dagat. Tinanong ng ilang may-ari ng negosyo si Owner Zon kung saan nanggaling ang mga pagkaing dagat, at nakangiti siyang sumagot, "Isang binata sa palengke ang nagsusupply nito." Mahirap sabihin nitong mga nakaraang araw. 3:00 ng hapon, tinawag ako ng may-ari, si Zon, sa kanyang opisina at hiniling sa waiter na pagsilbihan kami. Naupo siya, nagsindi ng sigarilyo, at sinabing, "Salamat sa iyo ang lahat ngayon. Kung hindi, mawawala na sana ang buong reputasyon ko." Iminuwestre ni Owner Zhang gamit ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang pakikipagtulungan sa aking tiyuhin sa loob ng maraming taon ay maganda noong una, ngunit nitong nakaraang 2 taon ay kabaligtaran. Ang tanging iniisip niya ay kita. Siya ay mayabang, at kapag may mga problema, hindi niya inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Gumagawa lamang siya ng mga dahilan. Ang nangyari sa kasal ay lubos na nagpaliwanag nito. Sabi ni Owner Zon, "Nako, nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, lahat ng pagkaing dagat para sa restaurant ay manggagaling sa iyo. Mayroon akong 2 lokasyon at ang dami ay hindi bababa sa 200,000 bawat linggo. Masisiguro mo ba ang supply?" Masisiguro ko. Ang pinagmulan sa South Pier ay matatag, at ang kalidad ay sigurado. Bukod pa rito, mayroon akong profesional na cold chain distribution. Narito ang kasunduan sa pakikipagsosyo. Magiging epektibo ito sa susunod na buwan. Kapag na-secure na ang order na ito, ang pang-araw-araw na cash flow ng aking cold storage warehouse ay makakapag-stabilize sa higit sa 300,000. Lubos kong malalampasan ang pinakamataas na antas ng aking tiyuhin. Anong uri ng merkado ang bubuksan ko? Habang nasa daan, nakatanggap ako ng ilang tawag mula sa mga may-ari na dumalo sa piging ng kasal, na nagtatanong kung maaari ko rin silang makontak. Isa-isa kong isinulat ang kanilang mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan at gumawa ng mga appointment para bisitahin sila. Ngayon, kumakalat na sa merkado na nakuha ko na ang order ng Jindin Hotel at mula ngayon, magsisimula na ang aking negosyo. 8:00 ng gabi, habang nakatayo sa harap ng aking bodega, tiningnan ko ang pwesto ng aking tiyuhin sa kabilang daan. Bukas pa rin ang ilaw, ngunit walang laman ang loob. Mag-isa siyang nakaupo roon, may tambak na mga resibo sa harap niya, at walang tigil sa paggamit ng kanyang calculator. Lumapit si Shaolin at hininaan ang boses, at sinabing, "Boss, narinig ko na nagmakaawa ang tiyuhin mo kay Mr. Zon ngayon, pero hindi man lang niya ito pinapasok. Sabi ng iba, lahat ng paninda na inihanda ng tiyuhin mo para sa piging na ito ay hindi na ibenta. Lugi na hindi bababa sa 300,000. Hindi ako nagsalita, nagsindi lang ako ng sigarilyo. Sa pagkakataong ito, talagang tapos na ang tiyuhin ko. Nawala na niya ang pinakamalaking kliyente niya, ang Hindin's Hotel.
Lubusan nang nasira ang kanyang payment chain. Idagdag pa riyan ang mga pagkalugi mula sa nakaraang digmaan sa presyo at ang interes sa mga pautang na may usura. Hindi na niya kayang magtiis pa. Nagbubulungan na ang mga tao sa palengke na hindi na aabot ang kanyang stall hanggang sa katapusan ng buwan. Sinasabi rin nila na hindi na magagamit ang kanyang mga lumang freezer. Hindi na ito maaayos pa. Kinabukasan, binisita ko ang mga may-ari na nakilala ko sa piging. Nagmamay-ari sila ng mga sikat na restaurant sa lungsod at humihingi ng dekalidad na seafood. Dinala ko sila sa bodega para makita ang mga paninda. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang pinagmulan sa South Pier at ang serbisyo ng distribusyon. Lahat sila ay lubos na nasiyahan. Pumirma sila agad sa kasunduan sa pakikipagtulungan, kasama ang isang order mula sa Hindins Hotel. Ngayon ay mayroon na akong 5 pangunahing restaurant. Isang pangmatagalang pakikipagtulungan na may lingguhang dami na higit sa 400,000. Tuwang-tuwa na sabi ni Shaolin, "Boss, talagang umarangkada na tayo ngayon." Tiningnan ko ang kontratang hawak ko at nakaramdam ako ng ginhawa. Mula 120,000 hanggang ngayon, sa loob ng wala pang 2 buwan. Hindi ko lang napagtibay ang aking posisyon, kundi nakuha ko rin ang pinakamataas na kalidad ng mga mapagkukunan ng customer sa merkado. Nang hapon ding iyon, pumunta ako sa South Pier para kausapin si Lao Chen at ang iba pa. Tungkol sa pagtaas ng supply, sinabi ni Lao Chen na walang problema, na mayroon silang 2 pang barko na handa ng ilaan para matiyak ang matatag na supply. Pagbalik ko sa palengke, dumidilim na. Nakita ko ang pwesto ng aking tiyuhin. May isang grupo ng mga nagpautang na nagtipon sa pintuan at sumisigaw para sa bayad. Naroon ang aking tiyuhin na magulo ang buhok at mapatla ang mukha. Mukhang tumanda siya ng 10 taon. Sabi ni Shaolin, "Boss, narinig kong pumunta ang tiyuhin mo sa bangko ngayon para humingi ng utang, pero tinanggihan nila siya. Ngayon, ang kabuoang utang niya ay mahigit 1 milyon na. Imposibleng mabayaran ko ang mga ito." Hindi ako sumagot. Bumalik na lang ako sa bodega para magpatuloy sa pagtatrabaho. Kailangan naming magsara ng isa pang order bukas, at hindi kami maaaring mahuli. Matapos makuha ang order sa Hindins Hotel, ang pang-araw-araw na daloy ng aking bodega ay naging matatag sa itaas ng 300,000. Ngunit alam kong hindi sapat ang ilang malalaking restaurant. Ang mga retailer sa palengke ang pundasyon, sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng lahat ng mga ito. Makokontrol ko ba talaga ang merkado na ito? Nang hapong iyon, nagtipon ako ng 12 retailer sa palengke. Mga retailer na mayroon akong magandang relasyon. Ito ang mga taong nakatrabaho ko sa nakalipas na 6 na buwan. Tinulungan ko ang ilan sa pamamagitan ng pag-alok ng pera, ang iba sa pamamagitan ng paglutas ng mga issue sa supply. Pinagsilbihan ko sila at diretsyong tinuro ang aking ideya. Sinabi ko sa kanila na matindi ang kompetisyon at mahirap mabuhay sa pagtatrabaho ng mag-isa. Gusto kong magtatag ng isang alyansa sa supply na nakasentro sa aking pasilidad ng cold storage upang pag-isahin ang sourcing, pricing, at distribution. Upang magsanib puwersa upang lahat tayo ay makinabang at magbahagi ng kita. Nagtinginan ng ilan, at may nagtanong kung paano ito ay gagana ng partikular. Sinabi kong ito ay simple. Una, ang supply ay pamamahalaan ng sentralisado mula rito, na ginagarantiyahan ang pinakamahusay na kalidad at presyo. Pag-isahin ang distribusyon gamit ang aking mga refrigerated vehicle upang mabawasan ang pagkalugi. Pangatlo, ang kita ay hahatiin ng proporsyonal. Mananatili ako ng 30% at mananatili sa iyo ang 70%. Isang retailer na nagngangalang Juan ang nagsabi, "Nako, maganda ang ideya mo, pero bakit kami makikipagtulungan sa iyo? Paano kung pakanabangan mo ang iyong bentahe sa supply, Kuya Juan? Matagal na tayong nagtutulungan. Dapat alam mo kung anong klaseng tao ako. Isa pa, kung gusto kitang pilitin, magagawa ko ito ngayon din." Ginawa ko ang alyansang ito para kumita ang lahat, hindi para itago ko ang lahat para sa aking sarili. Nagtanong ang isa pang retailer, "Nako, ano ang mangyayari sa tiyuhin mo? Hindi maganda ang takbo niya ngayon. Total, mahigit 10 taon na siya sa merkado. Nandoon pa rin ang kanyang mga koneksyon. Kung makikipagtulungan kami sa iyo, gag-antay siya. Hindi mo kailangang mag-alala. Halos hindi na niya kayang suportahan ang sarili niya ngayon, paano siya magkakaroon ng lakas para alagaan ka? Isa pa, sa negosyo,
Ang kakayahan ang mahalaga, hindi ang koneksyon. Ilang retailer ang nag-usap sandali at sa wakas ay tumango. Sabi nila, "Nako, makatarungan kang tao. Nagtitiwala kami sa iyo." Nang gabing iyon, pinirmahan ko ang kasunduan sa alyansa kasama ang 13 retailer. Simula sa susunod na linggo, lahat ng supply mo ay manggagaling sa akin. Pag-isahin din ang pamamahagi gamit ang aking mga refrigerated truck. Nangako akong gagarantyahan ang isang matatag na supply, ang pinakamagandang presyo, at walang pagkalugi. Nasa sabik na sabi ni Shaolin, "Boss, dahil dito, tunay na naisama na natin ang merkado." Kapag nagsimula ng gumana ang alyansang ito ng pagbili at pagbenta, kokontrolin ko ang karamihan sa mga pinagmumulan ng supply at mga sales outlet sa merkado. Mas mababawasan pa ang market share ng tiyuhin ko, at mas magiging mahirap ang kanyang sitwasyon. Opisyal nang nagsimula ang operasyon ng alyansa. Nagdala ako ng malaking batch ng mga paninda mula sa Southern Dock. Ipinamahagi ko ito ng pantay-pantay sa mga miyembro ng alyansa, at dumating ang mga delivery truck sa tamang oras ayon sa plano. Dumating ang bawat batch nang walang anumang pagkalugi. Nang matanggap ng mga nagtitingi ang mga paninda, nag-thumbs up sila, at sinabing iba ang pakikipagtulungan kay Aay. Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong merkado. Bumuo si Aay ng alyansa sa pagbili at pagbenta. Mahigit 100 nagtitingi ang sumali. Nagtulungan silang lahat, at patuloy na gumaganda ang negosyo. Nang marinig ang balita, lalong lumala ang itsura ng tiyuhin ko. Ang kanyang bahagi sa merkado, na nabawasan na sa pinakamababa dahil sa aking mga ginawa, ay ngayon, matapos akong makasama sa mga nagtitingi, ay ganap ng hindi mapagkompetensya. May isang taong nagsabi sa kanyang tabi, "Ngayong nakikipagtulungan na tayo sa ay, matatag na ang supply at patas na ang mga presyo. Bakit pa ako babalik sa iyo?" Hindi ako umimik, itinuloy ko na lang ang aking mga gawain. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Chen. Sinabi niya sa akin na 2 pang bagong barko ang dumating sa South Dock at mas sagana pa ang supply. Tinanong niya kung maaari kong dagdagan ang dami ng supply. Masyado silang maraming paninda doon at nangangailangan ng matatag na mga sales outlet. Sinabi kong walang problema. Ngayon, sa alyansa, ganap na bukas ang aking mga sales channel. Maaari kong makuha ang anumang dami ng paninda. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumayo ako sa harap ng pinto ng cold storage, pinagmamasdan ang stall ng tiyuhin ko sa tapat ko, kung saan nakikipagtalo siya sa isang nagpautang. Napakalakas ng boses. Itinuro ng nagpautang ang mukha niya habang sumisigaw na kung nang utang siya ng pera, kailangan niya itong bayaran at tumigil sa pagdadahilan. Namumula ang mukha ng tiyuhin ko, at sinubukang magpaliwanag ng walang humpay, nagmamakaawa ng ilang araw pa. Sumumpa siyang hahanap siya ng paraan para mabayaran, ngunit hindi nakinig ang nagpautang at direktang pinagbantaan siya. "Kung hindi ka magbabayad ngayong linggo, dadalhin kita sa korte." Lumapit si Shaolin at, hininaan ang boses, sinabing, "Boss, narinig kong mahigit 1.5 milyong yuan na ang utang ng tiyuhin mo. Kahit may mortgage pa, hindi pa rin sapat iyon para mabayaran." Nasa bingit na talaga siya ng problema. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng cold storage, pinagmamasdan ng buong palengke, maliwanag ang ilaw at puno ng tao, habang ang pwesto ng tiyuhin ko sa harap ko ay mukhang kakaibang abandonado. Sabi ni Shaolin, "Boss, sinasabi ng lahat sa palengke na ikaw ang tunay na boss ng lugar na ito, panahon ng tiyuhin mo." Tapos na. Hindi ako sumagot, isinara ko na lang ang pinto ng cold storage. May darating na isa pang kargamento ng mga king crab bukas. Nag-order na ang mga miyembro ng alyansa ng 500,000 yuan. Akin na ang palengkeng ito. Ang alyansa ng pagbili at pagbenta ay nag-operate ng 2 linggo, at naging maayos ang lahat. Nanatiling matatag ang aking pang-araw-araw na daloy ng pera sa pasilidad ng cold storage sa mahigit 400,000 yuan, at ang aking bahagi sa merkado ay umabot na sa 60%. Nang hapong iyon, habang nag-iimbentaryo ako sa pasilidad, biglang tumawag si matandang Chen, na parang nagmamadali. Sinabi niya na naglabas ng babala ang Weather Observatory tungkol sa bagyo. Isang super typhoon ang tatama sa lupa sa loob ng 3 araw, at lahat ng barko sa dagat ay kailangang bumalik sa daungan para sumilong. Nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 1 linggo. Dahil walang sariwang pagkaing dagat na mabibili sa palengke, nanlumo ako,
at agad kong tinanong kung maaari pa ba nilang ibaba ang kargamento. Sinabi ni matandang Chen na ngayon ang huling araw, at simula bukas, lahat ng barko ay kailangang bumalik sa daungan. Sinabi niya sa akin na mayroon pa siyang isang batch na natitira at tinanong kung gusto ko ito. Sinabi kong kukunin ko ang lahat at pupunta ako kaagad. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ko si Shaolin, at dumiretso kami sa South Pier gamit ang refrigerated truck. Habang nagmamaneho ako, kinalkula ko na ang bagyo ay magdudulot ng kakulangan sa merkado at pagtaas ng presyo ng mga pagkaing dagat. Kung makapag-iimbak ako ng sapat na paninda ng maaga, hindi ko lang magagarantiyahan ang mga supply para sa mga miyembro ng alyansa kundi pati na rin ang pagpapatatag ng merkado. Dumating ako sa Southern Dock ng dapit hapon. Maapura ang pagbababa ni na Old Chen at ng kanyang koponan ng kargamento. Nakaimpake na ang mo. Napagpasyahan kong bilhin ang lahat agad-agad at agad na inilipat ang 300,000 dwan. Sabi ni Old Chen, "Nako, malakas ang paparating na bagyong ito. Maging handa." Tinansya ko na magkakaroon ng pagkaantala ng hindi bababa sa 1 linggo at mauubusan ng stock ang merkado. Tumango ako, sinasabing kontrolado ko na ito. Inihatid namin ang mga paninda pabalik sa merkado ng magdamag. 11 ng gabi nang matapos kami. Sinimulan namin ni si Olan ang pag-uuri, pag-iimpake, at pag-iimbak. Masusi kong sinuri ang cold storage backup generator upang matiyak na walang mawawalan ng kuryente habang may bagyo. Kinabukasan, nagsimulang mapuno ang merkado ng mga tsismis tungkol sa bagyo. Maraming may-ari ng stall ang nagsisikap na maapura ang pag-iimbak ng mga supply, ngunit karamihan sa mga barko ay nakabalik na sa daungan, kaya imposibleng makabili ng kahit ano. Sabi ni Zaylan, "Boss, lahat ng nasa palengke ay desperado ng makakuha ng paninda, at ang mga presyo ay tumaas na ng 30%. Sumagot ako, "Huwag kang mag-alala. Una, mag-secure tayo ng mga supply para sa mga miyembro ng alyansa, at pagkatapos ay titingnan natin kung ano ang gagawin sa mga sobra." Tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa para sa isang pagpupulong. Sinabi ko sa kanila na papalapit na ang bagyo at mauubusan ng supply ang merkado ng hindi bababa sa 1 linggo, ngunit nakapag-imbak na ako ng sapat na supply bago pa man, ginagarantiyahan na hindi maaapektuhan ang kanilang mga supply at hindi tataas ang mga presyo. Ilang maliliit na negosyante ang bamantong hininga sa ginhawa. Sabi nila, "Nako, mayroon ka talagang foresight. Kung hindi, lahat kami ay mapipilitang magsara." Pagkatapos ng pulong, nagsimulang lumapit sa akin ang ibang mga may-ari ng pwesto, gustong bumili ng mga paninda sa mataas na presyo, ngunit tinanggihan ko silang lahat, sinabing ang mga miyembro ng alyansa ang prioridad. Nang hapong iyon, nalaman kong nag-iipon din ng mga paninda ang aking tiyuhin. Sinabi sa akin ni si Olan na ang aking tiyuhin ay kumuha ng mga mandaragit na pautang at bumili ng isang malaking batch ng mga paninda sa mataas na presyo sa maliliit na daungan, umaasang kikita ng malaki sa panahon ng bagyo at mabawi ang kanyang mga pagkalugi. Nalungkot ako. Ang aking tiyuhin ay natigil sa isang sulok, itinaya ang lahat sa isang sugal, ngunit ang kanyang mga lumang refrigeration unit ay hindi kailanman kayang hawakan ang gayong dami ng kargamento. Kung may magkamali, ang mga pagkalugi ay magiging lubhang kakilakilabot. Pagsapit ng takip-silim, pumunta ako partikular para tingnan ang pwesto ng aking tiyuhin. Inuutusan niya ang kanyang mga manggagawa na ilipat ang mga paninda sa cold storage, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga refrigeration unit ay tumatakbo ng buong lakas, na naglalabas ng isang nakabibinging dagandong. Nakatayo ako sa harap, pinagmamasdan ang mga lumang makinang iyon nang may pakiramdam ng pangamba. Lumapit si Shaolin at, hininaan ang boses, sinabing, "Boss, ang mga paninda na naipon ng tiyuhin mo ay dapat nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. Kakayanin ba ito ng mga lumang makina mo?" Umiling ako nang walang sinasabi. Nang gabing iyon, tiningnan ko muli ang lahat ng kagamitan sa aking cold storage room. Gumagana ng normal ang mga refrigerator, at nanatiling matatag ang temperatura sa 5 degrees Celsius sa ibaba ng 0. Handa nang gumana ang mga backup generator test. Naghanda pa ako ng ilang maliliit na generator. Kung sakali, pagsapit ng hating gabi, nakatayo sa harap ng pinto ng bodega, tumingin ako sa langit. Nagsisimula ng magtipon ang maitim na ulap, at lumalakas ang hangin.
Ipinapahiwatig ng taya ng panahon na ang bagyo ay tatama sa kalupaan sa mga unang oras ng araw pagkatapos ng bukas na may hangin na hanggang 14 degrees. May ilaw pa rin ang stall ng tiyuhin ko sa tapat ng akin. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko siyang nakaupo roon ng mag-isa sa harap ng kanyang mga paninda, may ngiti ng pag-asa sa kanyang mukha. Naniniwala siyang ang bagyong ito ang kanyang pagkakataon para sa isang muling pagsilang, hindi alam na maaaring ito na ang huling dayami. Kinabukasan, papalapit na ang bagyo. Madilim ang kalangitan. Umabot na sa lakas 8 ang hangin, at maraming pwesto sa palengke ang nagsimulang magsara ng maaga. Upang maghanda para sa bagyo, hiniling ko kay Shaolin na suriin muli ang lahat ng kagamitan upang matiyak na walang anumang problema. Naghanda rin ang mga miyembro ng alyansa na ipagpatuloy ang operasyon pagkatapos ng bagyo. 4:00 ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Old Chen, na nagsasabing mas malakas ang bagyo kaysa sa inaasahan at dapat akong maging mas maingat. Nakabalik na ang kanyang mga barko sa daungan para sa karagdagang serbisyo, at maaliwalas ang pantalan. Sumagot ako, huwag kang mag-alala, handa na ako. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa harap ng cold storage room. Habang dumidilim ang kalangitan, lumakas ang hangin, at nagsimulang bumagsak ang mga unang patak ng ulan, napansin ko ang aking tiyuhin na nagtatrabaho sa kanyang pwesto. Nandoon pa rin siya, ngunit nakita kong nagsimulang kumurap ang display sa kanyang numero 1 refrigerator, at naging hindi matatag ang temperatura. Nakaramdam ako ng pagkabalisa. Kilala ko ng husto ang makinang iyon. Ito ay isang senyales na masisira ito. Dumating ang bagyo sa lupa, at isang malakas na ulan ang bumuhos sa lungsod. Natamba ang mga billboard sa kalye. Nahati ang mga puno, at dumilim ang palengke, maliban sa mga emergency lights sa ilang stall. Patuloy na kumukurap-kurap ang mga screen. Binantayan namin ni Shaolin ang cold storage, maingat na pinagmamasdan ang mga kagamitan. Normal ang paggana ng refrigeration system, matatag ang temperatura, at handa ang backup power supply anumang oras. Si Shaolin, nakasandal sa bintana at nakatingin sa labas, ay biglang nagsalita, "Boss, mukhang may nangyari sa stall ng tiyuhin mo." Lumapit ako at sumilip sa gitna ng ulan. Madilim ang stall ng tiyuhin ko. Nakahinto na ang lahat ng refrigerator, at nasa loob siya, pabalik-balik na naglalakad dala ang flashlight. Malinaw na naghahanap siya ng reserbang kuryente, pero wala siyang ginawang anumang paghahanda, sabi ni Shaolin. "Boss, kung mananatili siyang walang kuryente, lahat ng paninda niya sa loob ay masisira." Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa pagbabantay sa aking mga kagamitan. Ang bagyo ay tumagal ng 6 na oras. Unti-unting hamupa ang hangin at ulan. Nagsimulang lumiwanag ang langit, at nilisan ko ang bodega ng malamig na imbakan. Magulo ang palengke. Nagkalat ang mga patay na pagkaing dagat sa lahat ng dako sa lupa. Ang amoy ng kabulukan ay naamoy mula sa malayo. Sabi ni Shaolin, "Boss, tapos na ang negosyo ng tiyuhin mo. 6 na oras na walang kuryente at tumigil na ang lahat ng refrigeration unit. Nasira na ang 500,000 Bolivianos na halaga ng paninda." Lumapit ako para tingnan. Ang mga king crab, Australian lobster, at star grouper ay naging bulok na karne. Nakaupo ang tiyuhin ko roon na walang ekspresyon ang mata, na parang hinayla palabas ang kaluluwa. Nang makita niya ako, isang kislap ng masalimuot na emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, wala siyang sinabi, yumuko lang. Tumalikod ako at umalis nang hindi siya muling tinitingnan. Pagbalik ko sa bodega, sinimulan kong suriin ang mga paninda. Walang nalugi noong bagyo. Lahat ng pagkaing dagat ay buhay. Agad kong ipinaalam sa mga miyembro ng alyansa na maaari na naming ipagpatuloy ang normal na supply. 10:00 ng umaga, nagsimulang magbukas muli ang palengke, ngunit karamihan sa mga stall ay dumanas ng matinding pagkalugi dahil sa pagkawala ng kuryente at wala ng paninda na maibibenta. Tanging ang bodega ko na lang ang normal na gumagana. Di nagtagal, ang tanging lugar na may stock ay ang mga mamimili mula sa malalaking restaurant, sunod-sunod silang tumatawag at nagtatanong kung maaari ko ba silang i-supply. Sabi ko oo, pero susunod ang mga presyo sa takbo ng merkado. Pagkatapos ng bagyo, naging kapos ang mga pagkaing dagat. Tumaas ang mga presyo, prioridad ng mga kaalyado at pinapanatili nila ang kanilang mga presyo. Para sa ibang mga customer, ang presyo sa merkado. Nang araw na iyon, umaapaw ang aking bodega.
Ang mga may-ari ng restoran, mga nagtitingi, at maging ang mga may-ari ng iba pang mga stall ay pumupunta upang mamili ng mga paninda. Nagsupply ako batay sa first come, first served na batayan, tinitiyak na natatanggap ng bawat customer ang kanilang bahagi, ngunit walang hordang o haka-haka. Tuwang-tuwa na sinabi ni Zaylan, "Boss, lumampas na sa 1 milyon ang benta ngayon." Wala akong sinabi, hindi ito ang inaasahan kong resulta, pero ganoon talaga ang merkado. Ang mga naghahanda ay nabubuhay, ang mga hindi naghahanda ay naaalis. 3:00 ng hapon, dumating ang ilang mga nagpautang sa stall ng aking tiyuhin. Nang makita ang tambak ng mga patay na pagkaing dagat, nagalit sila. Itinuro ng isa sa kanila ang aking tiyuhin at sinabi ng malakas, "Matanda, paano mo babayaran sa amin ang perang pinahiram namin sa iyo? Magkano ang halaga ng lahat ng basurang ito?" Nakatayo roon ang tiyuhin ko na nakayuko, paulit-ulit na nagmamakaawa na bigyan pa siya ng kaunting panahon, sinasabing hahanap siya ng paraan para mabayaran. Hindi nakinig ang mga nagpautang at direktang sinabi na kung hindi siya magbabayad sa loob ng 3 araw, isasampa nila siya sa kaso. Kukunin nila ang kanyang pwesto. Tila nawala ng lakas ang tiyuhin ko at sumandal sa pader. Hindi siya makapagsalita. Sabi ni Shaolin, "Boss, nawala na ng tiyuhin mo ang lahat ng kanyang paninda na nagkakahalaga ng 500,000 at may utang pa siyang mahigit 1 milyon. Hindi na siya makakabangon pa." Nakatayo ako sa pintuan ng bodega, pinagmamasdan ang nangyayari sa harap ko, wala akong nararamdaman sa loob. Nang gabing iyon, humupa na ang bagyo, at lumiwanag ang langit. Nakatayo ako sa pasukan ng palengke, nakatitig sa mabituing kalangitan. Lubos na binago ng bagyong ito ang palengke. Sa pwesto ng tiyuhin ko, sa harap ko mismo, nakabukas pa rin ang ilaw. Mag-isa siyang nakaupo roon, hindi gumagalaw, nakaharap sa isang tumpok ng bulok na pagkaing dagat. Hindi na magamit ang mga refrigeration unit. Naka-blackout at hindi na maayos ang mga screen. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa palengke na wala na ang tiyuhin ko. Isinugol niya ang lahat bago ang bagyo. Nang utang siya para iimbak ang kanyang mga paninda, at biglang nagkagulo ang lahat. Ngayon, hindi lang siya makakabangon, kundi mas lalo pa siyang nabaon sa utang. Kinabukasan, tumawag si Matandang Chen. Sinabi niya na pagkatapos ng bagyo, nagsimula ng magliyag muli ang mga bangkang pangisda at darating ang mga bagong paninda sa daungan sa loob ng 3 araw. Tinanong niya ako kung magkano ang kailangan ko. Sinabi ko sa kanya na maghanda ng doble kaysa dati. May kakulangan sa merkado ngayon. Demand ay mataas. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa harap ng pasukan ng cold storage. Habang tumitingin sa paligid ng palengke, nakita ko na pagkatapos ng bagyo, maraming stall ang naglilinis ng kanilang mga nawalang gamit. May ilan pang ang nagsara na ng kanilang mga pinto, pero mas maayos na ang negosyo sa aking cold storage kaysa dati. Nang hapong iyon, nasa loob ako ng cold storage at nag-iimbentaryo ng mga bagong paninda. Lumapit si Shaolin at sinabing, "Boss, nasa pinto ang tiyuhin mo. Gusto ka raw niyang makita." Tumangala ako at nakita ko ang tiyuhin ko sa labas, nakatayo sa labas. Gulong-gulo ang buhok niya, at payat ang mukha. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Nang makita niya ako, nanginag ang mga labi niya. Maya-maya, nakapagsalita siya ng 2 salita. "Oh," sabi ko, habang nagsindi ng sigarilyo. Hindi ako nagsalita, hinihintay siyang magsalita. Natahimik ang tiyuhin ko ng ilang sandali. Sa wakas, sinabi niya, "Oh, may hihingin sana akong pabor sa iyo. Maaari mo ba akong pahiramin ng pera?" Tiningnan ko siya nang hindi sumasagot. Nagpatuloy ang tiyuhin ko. "Noong gabi ng bagyo, nasira lahat ng paninda ko. Ngayon, araw-araw na pumupunta ang mga nagpautang. Sabi nila, kakasuhan nila ako. Wala na akong mapapala. Hindi mo ba matutulungan ang tiyuhin mo, kung tutuusin pamilya tayo?" Tinanggal ko ang abo ng sigarilyo ko at mahinahong sinabi, "Tiyo, magkano ang utang mo?" Nakatingin sa ibaba ang tiyuhin ko, may interes, 1.6 milyon. Hindi maliit na halaga ang 1.6 milyon. Tumangala ang tiyuhin ko, medyo namumula ang mga mata, at sinabing, "Nako, alam kong binaygo kita noon. Ang 120,000 ay pagkakamali ko. Ngayong napakalaki na ng negosyo mo, wala nang halaga sa iyo ang 1.6 milyon. Pahiramin mo sa akin, at pangako kong babayaran kita."
Tiningnan ko siya at sinabing, Tiyo, paano mo babayaran? Natigilan ang tiyuhin ko at sumagot, nasa akin pa rin ang pwestong iyon. Kahit hindi na ito gaanong kalaki ngayon, maganda pa rin ang lokasyon. Kapag gumaling na ako, babayaran kita ng prinsipal kasama ang interes. Ngumiti ako at sinabing, Tiyo, sa tingin mo ba talaga ay makakabangon ka? Hindi nakapagsalita ang tiyo ko sa tanong ko. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Nagpatuloy ako, bago ang bagyo, naglabas ng mga alerto ang weather station. Alam ng lahat na dapat silang maghanda ng mga backup generator. Hindi ka naghanda, at sa isang desperadong kilos, kumuha ka ng mga mandaragit na pautang para mag-imbak ng mga paninda. Iyon ang sarili mong aral. Ngayong nagkamali na ang mga bagay-bagay, humingi ka sa akin ng pera. Anong karapatan mo? Sabi ng tiyo ko, pamilya tayo. Sumagot ako, Tiyo, noong hinati mo ang kita, hindi mo ako tinatrato na parang pamilya. Sa loob ng 365 araw sa isang taon, isinakripisyo ko ang aking sarili sa pagtatrabaho para sa iyo. Binigyan mo ako ng 120,000, sinasabing murang paggawa lang iyon. Ngayong nasa problema ka, bigla mong naalala na pamilya tayo. Nakatayo roon ang tiyo ko na walang masabi, na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Pinatay ko ang sigarilyo ko at sinabing, Tiyo, matutulungan kita, pero hindi sa pamamagitan ng pagpapahiram sa iyo ng pera. Nagliwanag ang mga mata ng tiyo ko, at sinabi niya, Nako, sabihin mo sa akin, hanggat malalampasan ko ang krisis na ito, tatanggapin ko ang anumang kondisyon. Sabi ko, ilipat mo ang negosyo mo sa akin, at maglalaan ako ng 1.6 milyon para matulungan kang mabayaran ang lahat ng iyong mga utang. Natigilan ang tiyo ko, at hindi nakapagsalita ng matagal. Itinuro ko na ang negosyo ngayon ay isa na lamang walang laman, at ang mga sistema ng refrigeration ay walang silbi. Umalis na rin ang mga customer, at kahit hindi niya ito ilipat sa akin, babawiin ito ng mga nagpautang sa pamamagitan ng korte. Sa halip na bawiin ito, mas mabuting ibenta ito sa akin. Sa ganoong paraan, mababayaran niya ang kanyang mga utang at maiwasan ang pagkakulong. Namutla ang mukha ng tiyo ko, at nanginginig ang mga labi, sinabi niya, Nako, ang trabahong iyan ay bunga ng 10 taon ng aking pagtatrabaho. Sinabi ko sa kanya na ang pagsusumikap ay hindi nakakabayad ng mga utang. Ngayon ay 2 na lang ang pagpipilian niya, ililipat niya ang trabaho sa akin, babayaran ang kanyang mga utang, at magsisimulang muli, o hihintayin niyang kasuhan, kumpiskehin ang kanyang mga ari-arian, at mapunta sa kulungan. Nasa iyo ang pagpili. Natigilan ang tiyuhin ko. Tinitigan niya ako ng masama. May hinanakit, pero sa huli, nauwi ito sa kawalan ng magawa. Sabi niya, pwede mo bang taasan ng kaunti ang presyo? Umiling ako, ipinapahiwatig na 1.6 monas ang presyo sa merkado. Dahil sa kasalukuyang kalagayan niya, mabuti na rin na ganoon kalaki ang halaga nito. Matagal na tahimik ang tiyuhin ko at sa wakas ay yumuko at sinabing, pag-iisipan ko. Sabi ko, tiyuhin, 3 araw na ang deadline na ibinigay sa iyo ng mga nagpautang. Pangalawang araw na ngayon, wala ka ng masyadong oras para mag-isip. Hindi na nagsalita pa ang tiyuhin ko. Tumalikod siya at umalis. Nakayuko ang kanyang likod, at mabagal siyang naglakad, na parang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Nang gabi ring iyon, nakatanggap ako ng balita na bumalik na ang mga nagpautang sa pwesto ng tiyuhin ko. Sa pagkakataong ito, nagdala sila ng ilang lalaki at inilabas ang mga paninda ng direkta mula sa establishmento, at sinabing kung hindi siya magbabayad bukas, dadalhin nila siya sa korte. Nakatayo ang tiyuhin ko sa may pintuan, pinapanood ang mga lalaking ito habang kinukuha ang kanyang mga gamit, hindi makapagsalita. Kinabukasan, bumalik ang tiyuhin ko. Sa pagkakataong ito, may dala siyang dokumento, ang titulo ng pwesto. Matagal siyang nakatayo sa harap ko ng tahimik hanggang sa wakas ay inabot niya sa akin ang dokumento at sinabing, sang-ayon ako. Kinuha ko ang dokumento, tiningnan ito, at sinabing, tiyuhin, pupunta tayo sa notaryo mamayang hapon para tapusin ang mga papeles. Tumango ang tiyuhin ko at tumalikod para umalis. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang tumigil. Lumingon siya at sinabing, nanalo ka. Hindi ako nagsalita, pinanood ko lang siyang umalis.
Nang hapon ding iyon, natapos ko ang mga papeles at agad na sinimulan ang pagsasaayos. Giniba ko ang lumang pwesto para palawakin ang walk-in cooler, tumayo ako sa harap ng pasukan ng bodega, tinitingnan ang pwesto sa kabilang daan na malapit nang maging akin. Nakasabit pa rin ang karatula na mahigit 10 taon nang naroon, ngunit malapit na itong palitan ng AG Food. Kinabukasan pagkatapos pumirma sa kasunduan sa paglilipat, sinimulan ko ang pagsasaayos ng lugar at kumuha ng isang pangkat ng mga propesyonal. Ikinonekta ko ang lumang stall ng aking tiyuhin sa aking walk-in cooler. Giniba ko ang pader na naghahati, at agad na nag-oval ang espasyo. Umorder ako ng 6 na bagong imported na refrigeration unit, na may mga pinaka-advanced na temperature control system at mga backup power supply. Dinagdagan ko ang delivery fleet sa 5 truck, kaya mas marami akong mapaglilingkuran. Kasabay nito, habang ginagawa ang renobasyon, hindi nila ako pinayagan. May mga kommentong kumakalat sa merkado. May ilan na nagsasabing isa siyang malupit na tao, hindi man lang kayang patawarin ang sarili niyang tiyuhin. Ang iba naman ay nagsabing kung mas maayos sana ang pakikitungo sa kanya ng kanyang tiyuhin noon, hindi sana siya ganito ang kinahinatnan. Hindi ko pinansin ang mga komentong iyon, at nakatuon lamang sa progreso ng trabaho. Pagkalipas ng 1 linggo, natapos ang bagong stall. Isang malaking 1,000 square meters na espasyo, 6 na bagong refrigeration unit na perpektong nakahanay, mga delivery truck na nakaparada sa pintuan, at ang karatula ng distributor ng seafood ay kumikinang sa araw noong araw ng pagbubukas. Hindi ako nagdaos ng anumang seremonya, ipinaalam ko lang sa mga miyembro ng alyansa at ilang mahahalagang kliyente, ngunit kumalat pa rin ang balita. Halos lahat ng nasa palengke ay pumunta para manood. Dumating si Boss Zon kasama ang ilang may-ari ng restaurant para batiin ako. Pinagmasdan niya ang laki ng negosyo, nag-thumbs up, at sinabing, "Wow, sa loob lamang ng ilang buwan. Nagawa mong i-integrate ang merkado ng ganito. Nakakamangha." Dumating din ang mga miyembro ng alyansa. 13 retailer ang nakatayo sa harap ng bagong stall, may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sinabi nila na ang pakikipagtulungan sa akin ay kumita sa kanila ng mas malaki sa 2 buwang ito kaysa sa buong nakaraang taon. Sabi ko, kung lahat tayo ay magsisikap, mas magiging maliwanag ang kinabukasan. Sa araw ng pagbubukas, ang pang-araw-araw na daloy ng pera ay lumampas sa 1.5 milyon, na may mga order na dumarating mula umaga hanggang gabi. 5 sasakyan ng paghahatid ang patuloy na umaandar, at bawat customer ay nakatanggap ng kanilang mga paninda sa tamang oras. Masayang ipinakita sa akin ni Zeylan ang ledger at sinabing, "Boss, sa ganitong bilis, lalampas tayo sa 3 milyon na netong kita ngayong buwan." Tumanggo ako, 3 milyon ang satiyuhin ko at ang netong kita ko sa buong nakaraang taon. Ngayon, sigurado na ang pagkamit nito sa loob lamang ng 1 buwan. Tumayo ako sa harap ng pwesto at sinuri ang buong palengke. Ang dating pwesto ng tiyuhin ko ay akin na ngayon. Nang gabing iyon, tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa at mga pangunahing empleyado para sa isang pagpupulong. Sinabi ko sa kanila, simula sa susunod na buwan, mananatili ang 20% ko at mananatili ang 80% ninyo. Natigilan ang mga nagtitingi, at ang isang nagngangalang Juan ay nagsabi, "Boss, paano iyon posible? Kayo ang nagbibigay ng paninda at distribusyon, at kayo rin ang umaako ng mga panganib. Napakaliit ng 20%. Sumagot ako, "Kuya Juan. Ngayong mas malaki na ang aking timbang at tumaas na ang dami, hindi maliit na halaga ang 20%. Ang pagkita ng mas malaki ay mag-uudyok sa inyo na patuloy na makipagtulungan sa akin." Nanlaki ang mga mata ng ilang nagtitingi, at sinabi nila, "Sulit ang makipagtulungan sa inyo." Pagkatapos ng pulong, tumayo ako sa harap ng pwesto sa maliwanag na palengke, abala sa mga taong papasok at paalis. Napakaabala ng lahat. Sinabi sa akin ni Shaolin na pumunta si Tio sa palengke ngayon. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pasukan, tinitingnan ang aming bagong pwesto, at sa wakas ay umalis ng walang imak. Kinuha ni Tio ang 1.6 milyon at binayaran ang lahat ng kanyang mga utang, ngunit sa palengkeng ito, ang kanyang pundasyon na mahigit 10 taon ay tuluyang nawala. Ngayon ay isa na lamang siyang ordinaryong tao. Hindi na siya ang mayabang na may-ari ng pwesto. Nang gabing iyon, isinara ko ang pinto ng pwesto, handa nang umalis at magpahinga.
Habang dumadaan ako sa pasukan ng palengke, nakita ko ang isang pamilyar na figure na nakatayo roon. Si Tiyo iyon. Nakatayo siya sa pasukan ng palengke, nakatingin sa mga ilaw. Maliwanag na ilaw sa loob, nakatingin sa karatula. Ang karatula, dihaw, na may komplikadong ekspresyon. Lumapit ako. Tumayo ako sa tabi niya nang walang sinasabi. Tumingin sa akin ang lalaki pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa wakas, sinabi niya, "Oh, gumawa ka ng mabuti." Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis. Wala na sa kanya ang sigla ng may-ari ng pwesto noon, mula 120,000 hanggang ngayon. Sa loob ng wala pang 3 buwan, nakamit ko ang isang ganap na contra-opens iba. Ang pinakamalaking pwesto sa palengke, ang pinakamatatag na pinagmumulan ng supply, ang pinakamataas na kalidad ng mga customer. Nasa kamay ko ang lahat. Akin na ang pamilihang ito. Patapos na ang taon. Ngayong taon, mula noong nagsimula ako sa 120,000 pagkatapos ng paghihiwalay, hanggang sa pagkontrol sa buong pamilihan. Parang panghabang buhay na ang lahat. Nang gabing iyon, tinipon ko ang lahat ng empleyado at miyembro ng alyansa, at naghanda kami ng mahigit 10 mesa sa bagong stall. Sina si Olan, Matandang Chen, Matandang Han, Matandang Zhou, at ang 13 retailer, lahat ng mga sumunod, ang buong team na nakipaglaban sa akin at nandito na. Tumayo ako, itinaas ang aking baso, at sinabing, "Salamat sa inyong lahat sa suporta ngayong taon." Ngayon ang araw ng pamamahagi ng mga bonus sa katapusan ng taon, at tinutupad ko ang aking pangako. Si Shaolin ang unang nakatanggap ng kanyang bahagi. Iniabot ko sa kanya ang isang pulang sobra na naglalaman ng 200,000. Ang kanyang panimulang sweldo ay 12,000 kada buwan, at ipinangako ko sa kanya ang isang bonus sa katapusan ng taon. Mahusay ang kanyang trabaho. Ang 200,000 na ito ang nararapat sa kanya. Natanggap din ng 13 retailer ang kanilang bahagi. Gaya ng napagkasunduan, ang hatian ng kita ay 80 hanggang 20. Sila ang kumuha ng pinakamalaking bahagi. Bawat isa ay nakatanggap ng daan-daang libo, ang ilan ay higit pa sa 1 milyon. Si Shaolin at ang mga retailer ay labis na nasasabik na hindi sila makapagsalita noon. Dahil nagtatrabaho para sa iba, nagtrabaho sila buong taon at halos hindi kumikita ng 100,000. Matapos magtrabaho kasama si Ai ng ilang buwan, kumita sila ng higit pa kaysa sa ilang mga nakaraang taon. Sabi ko, kung susundin ninyo akong lahat, hindi ko kayo bibiguin. Patuloy tayong magsumikap sa susunod na taon, mas gaganda pa ito. Dumating din si Matandang Chen at ang iba pang mga kapitan ng barko, at naghanda ako ng isang malaking regalo para sa bawat isa sa kanila. Salamat sa iyong suporta ngayong taon. Tinapik ako ni Matandang Chen sa balikat at sinabing, "Isa kang matapat at matapang na bata. Hindi kami nagkamali tungkol sa iyo." Pagkatapos ng ilang inuman, lalong uminit ang kapaligiran. Ang ilan sa mga nagtitinda ay nagsimulang magbalik tanaw sa kanilang mga karanasan sa mga nakaraang buwan. Ikinuwento nila kung paano, noong una, walang sino man sa palengke ang naniwala sa akin. Akala nila, dahil napakabata ko, ay hindi ko kayang talunin ang aking tiyuhin, ngunit sino ang mag-aakala na sa loob lamang ng ilang buwan ay ganap na mababaligtad ang sitwasyon. Natapos ang piging, medyo gabi na. Nakatayo ako sa harap ng pwesto nang lumapit si Shaolin at inabutan ako ng isang accounting ledger. Sinabi niya na mula nang magbukas, ang kabuoang cash flow ay 23 milyon at ang net profit ay 8.5 milyon. Kinuha ko ang ledger at tiningnan ang mga numero. Noong nakaraang taon, sa pagtatrabaho ko sa buong taon kasama ang aking tiyuhin, ang kabuoang daloy ng pera ay mahigit 5,000, ang netong kita ay 2.85 milyon, at ang natanggap ko lang ay 120,000. Ngayong taon, sa pagtatrabaho ng mag-isa ng wala pang 3 buwan, ang netong kita ay 3 beses na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ngayong taon, marami akong natutunang aral. Mahalaga lang ang mga patakaran kung kontrolado mo ang mga ito. Kanya ang kapital, kanya ang mga koneksyon, kaya siya ang nagdesisyon. Ngayon, akin na ang pwesto, akin na ang mga supply, akin na ang mga customer, ako ang magpapasya, pero hindi ako magiging katulad ng tiyuhin ko, na ang tanging iniisip lang ay ang pagsasamantala sa akin. Sa huli, naiwang mag-isa siya at pinagtaksilan. Ang dapat kong gawin ay hayaan ang mga sumusunod sa akin na kumita rin ng pera.
Doon lang tayo makakarating sa mas malayo, sabi sa akin ni Shaolin. Ang tiyuhin ko ngayon ay nagtatrabaho sa kusina ng isang maliit na restaurant. Mula sa pagmamay-ari ng pwesto patungo sa pagiging empleyado, ang pagkakaibang iyon ay hindi kayang harapin ng kahit sino, ngunit sarili niyang desisyon iyon, kung paano niya ako tinatrato noon. Ganito niya inaani ang mga gantimpala ngayon. Hating gabi, isinara ko ang pinto ng pwesto. Malapit nang tumunog ang mga kampana ng bagong taon, at nagsisimula ng tumunog ang mga paputok sa palengke. Nakatayo ako sa ilalim ng karatula para sa pakyawan ng mga produktong pantubig, nakatingin sa 1,000 square meter na pwestong ito, nakatingin sa 6 na bagong refrigeration unit na iyon. Habang nakatingin sa 5 refrigerated truck na nakaparada sa pasukan, mula $120,000 ay umabot ako sa $8.50 milyon. Mula sa pagiging isang pinagsasamantalahang empleyado hanggang sa pagiging pinakamalaking supplier sa merkado, wala pang 3 buwan ang itinagal ko. Ngayong taon, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang mga patakaran ay nagbibigay lamang sa iyo ng tunay na kumpiyansa kapag nasa sarili mong mga kamay ang mga ito. Lumapit si Shaolin at sinabing, "Boss, manigong bagong taon." Ngumiti ako at sinabing, "Manigong bagong taon." Sa di kalayuan, nagsimulang pumutok ang mga paputok sa kalangitan, na nagliliwanag sa buong merkado. Nakatayo ako sa pintuan ng aking stall, pinapanood ang lahat ng may payapang puso. Sa susunod na taon, gusto kong lumago pa. Hindi ko lang gustong kontrolin ang merkado na ito, kundi palawakin ang negosyo sa mga kalapit na lungsod at mas malayo pa. Pero sa ngayon, gusto ko lang umuwi at kumain ng hapunan sa bisperas ng bagong taon kasama ang aking ina. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala sa kanya ng mensahe. "Nay, uuwi ako bukas." Mabilis na tumugon ang telepono. "Sige, hihintayin ka ni nanay." Itinabi ko ang telepono ko, isinara ang pinto ng stall, at nagmaneho palabas ng palengke. Sa rearview mirror, nakita ko ang karatula para sa wholesaler ng mga produktong pantubig.